Magandang araw at magandang buhay, lalong na sa ating mga minamahal na mga senior citizens. Sa araw po na ito, napakaraming reklamo akong natanggap galing po sa aking vlog na kung saan sila ay nagsasabi, "Sir, ako po ay natanggalan po ng pensyon. Bakit po ako tinanggalan? Ano ba yung mga dapat kong gawin? Ano yung dapat na mga impormasyon na dapat kong malaman sa ganitong sitwasyon?" Atin niyang resolbahin at sagutin ngayong araw. By the way, ako pala si Ruel Mendoza Tanyo. At sa araw po na ito, atin pong bigyang pansin ang inyong concern. Attention sa lahat ng mga senior citizens. Libo-libong seniors tanggal sa listahan ng pensioners. Ano ang mga dahilan sa pagkatanggal? Ito ang dapat gawin para hindi ka matanggal sa listahan ng mga kukuha ng pensyon. Inaanyayahan kita na tapusin mo ang video na ito hanggang sa dulo nang sa gayon makuha mo ang punto ng video kong ito. At kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel at gusto mo ang ganitong content na pinag-uusapan ang payout ng ating mga senior citizens, mga balita patungkol sa ating mga senior citizens at iba pang mga bagay na related po sa ating mga senior citizens, ay subscribe mo na ang aking YouTube channel dahil araw-araw po ako nagbabalita ng mga importante at informatibo na mga contents para naman po sa inyo dahil gusto ko pong masagutan, mabigyan at ma-inform kayo about sa mga bagay. I-subscribe mo na at para mag-updated ka sa mga videos na i-upload ko pa dito sa aking YouTube channel ay i-bell notification mo na. At sa punto mong ito, hindi ko na pagdalawang isip pa, babasahin ko ang lahat ng mga balita na dapat ninyo pong malaman patungkol po dito. Breaking news, 13,000 na mga senior citizen tanggal sa social pension list. Ano ba ang mga nangyari? Bakit sila tinanggalan ng social pension? At saang lugar ba ang pinakamaraming tinanggalan ng social pension? Iloilo ang may pinakamaraming lugar na tinanggalan ng social pension. At sa lahat-lahat, umabot ng 13,468 na mga benepisyaryo ng social pension ang tinanggal sa Western Visayas. Batayan sa Department of Social Welfare and Development. Sa lahat ng mga taga Iloilo dyan, baka nagtaka kayo na hindi na kayo nakatanggap ng mga benepisyaryo sa social pension. Baka isa kayo sa mga natanggal na. Pero ano ba dapat ang kailangan para maging isang miyembro or maging parte sa social pension? Ngayon, pag-uusapan natin ano nga ba ang mga kwalifikasyon ng senior citizen para sa social pension. Ang ibig sabihin ng social pension ay ito ay benepisyo na makukuha ng mga senior citizen. Ilang taon ba pwede maka-avail or pwede masali ang isang senior citizen sa benepisyong ito? Kung ang isang tao ay may edad na 60 years old and above. Kasi yan naman po yung timeline na tinatawag tayong senior citizen. Pero, ito yung mga qualifications talaga na dapat nating ilagay sa ating isipan. Una-una, ito ay para sa mga sakitin at saka mayroong disability. Pangalawa, walang pension na natatanggap sa gobyerno o kung sa anumang mga private institution. Kung ikaw ngayon ay nakatanggap sa SSS, GSIS, so hindi ka po belong sa benepisyong ito. Dahil po nakalagay po doon na para lamang po sa mga walang tinatanggap na benepisyo buwan-buwan. Pangatlo ay walang permanent na income. Ibig sabihin walang trabaho, walang panghanap buhay. So ganoon. Ngayon, alamin natin bakit marami ang natanggal sa social pension. Ano po ba yung mga rason? Batay sa pag-validate ng DSWD, nakita nila na may 1,327 na tumatanggap ng pensyon galing sa SSS and GSIS. 830 ay tumatanggap pa ng honorarium or sahod. 331
tumatanggap ng regular na support sa kanilang pamilya. At yung iba ay namatay na. Yung iba naman ay nag-iba ng location na kanilang pinagtitirhan. At ito po ay very red flag dahil po ang qualification na ating pinag-uusapan kanina. Unang-una, kinakailangan wala pong tinatanggap na kung ano na pensyon sa iba't ibang institusyon. So ito yung 1,327, automatic po natanggal na po yun sila. Dahil ang nasa qualification walang-wala po. Yung mga tao dapat na walang tinatanggap na mga pensyon. Baka kasi ang nangyari o ang mangyayari nito, dalawa na yung tinatanggap nila. Nakatanggap pa sila sa GSIS or SSS, tapos meron silang social pension. Yung iba naman nag-aantay dahil yung first lot kasi itong social pension. So, mabuti naman at nag-validate si DSWD dahil marami pa ang nasa waiting list na papasok at tatanggap ng mga pensyon. At yung ano naman, pangalawa is walang income. Pero itong mga nakakuha ng support galing sa kanilang pamilya ay hindi po pwede na maging kasali sa social pension. And lahat po ng mga natanggal, bigyan po natin ng oportunidad yung iba na hindi talaga at walang-wala talaga sa buhay. Dahil sa sobrang hirap po ng panahon, yung iba ay hindi na makasadong makakain sa tamang pagkain. And I hope na mag-validate pa more ang DSWD nang sa gayon marami ang makakatanggap ng benepisyong ito. Nakuha ng Iloilo City ang pinakamataas na senior citizen na tanggal sa social pension na umabot ng 5,324. Kasunod niyan ang Negros Occidental na natanggalan din ng 3,282. Kasunod niyan ang Capiz na tinanggalan din ng 1,594. Kasunod niyan ang Aklan na tinanggalan din ng 1,494. Sumunod dyan ang Antique na natanggalan din ng 1,308. At panghuli, ang Guimaras na natanggalan din ng 466 na social pensioner. At kabuuan, umabot ng 13,468 na mga social pensioner ang natanggal. Sa mga Tingnan natin ang mga comment ng ating mga minamahal na senior citizens. Sabi dito, 63 years old na po ako ngayong October 27. Wala pa ako sa master list ng payout ng senior. Tanong ko po, bakit walang bumababa sa na DSWD para mag-interview? Mandalo yung Addition Hills po. Salamat po. So, yung gagawin po natin, mamaya-maya, ibibigay ko yung process kung paano po maging isang parte ng social pension for indigent senior citizens. Mamaya-maya po, i-add ko yan sa aking dapat malaman. Sabi po ni Celia Ramos, ako po sir, wala pa po akong nakukuha na social pension sa senior citizens. So, paki-check po sa inyong qualifications kung ikaw po ipasok ba sa sa akin pong sinasabi kanina ng mga qualifications. At kung hindi ka pa po napasok, baka po nasa waiting list ka. Ibig sabihin po, per slot po kasi itong social pension, kapag meron ng slot, baka maipasok ka. So sa ngayon, hindi ka pa kasali kasi punong-puno pa. Pangalawang concern, dito rin sa amin walang nag-support, walang income inalis ang asawa ko na 2,200 na SS niya, kulang pambili pa ng gamot. Pwede ba nahirapan mo lakad tapos na-inalis pa? Bakit yung ibang may SS hindi naman inalis? So, ang qualifications po is dapat wala pong tinatanggap na pensyon sa other institution. Ang case nyo po is meron kayong tinatanggap na SSS pension which is 2,200 per month. And in that case po, hindi na po kayo qualified. So, yun po ang rason bakit po kayo tinanggal. Kapag mag-revalidate naman po ang DSWD,
yung mga sinasabi mo hindi pa natanggal ay matatanggal po yan. Isa pa rin concern, ako po isa sa mga tinanggal kasi may SS daw po ako. Tama po yun na tinanggal ka po. Alam kong medyo masakit po sa ating mga senior citizens na tinanggal dahil meron silang other pension, but that is the reality. That is the right thing po na dapat gawin nila dahil meron po silang qualification na sinusunod eh. Kapag wala pong qualification, mas mabuti. Antayin na po natin yung Universal Social Pension dahil yun po ay talagang the best for giving the pension dahil wala po talaga yung qualifications. Kapag mayaman ka, mahirap, may ingibit na wala, pasok ka po. Dito rin sa amin sa Cagayan Valley, maliit lang pension ko, tinanggal pa rin ako. Marami kami. So, yun nga. Marami po matatanggal kapag mag-revalidate na po ang ating mga minamahal na DSWD na mga personnel. Dahil yun po yung dapat gawin nila. Dahil marami po mga less privilege. Yung hindi pa nakatanggap, hindi pa nakasali at yung deserve nila. So, alam kong masakit po sa inyo dahil konti lang po yung tinatanggap dahil sa mahal ng pamilihan ngayon. But the reality and the qualifications po speak to itself. Senior citizen dyan na hindi pa alam kung paano ba mag-apply sa social pension, ito po ang panoorin ninyo. Tayo po ay mag-a-apply sa DSWD. Alam ko mayroon na kayong ideya kung ano po ang DSWD at kung saan po ang pinakamalapit na DSWD office sa inyo. Doon po tayo pupunta. So, una-una po ang gagawin natin is mag-fill out tayo ng form na magpa-register tayo doon. So, hahanap tayo ng makakatulong sa atin. If kayo po ay hindi na po kayo makakita at maka-filled out ng form, you can reach someone na tutulong sa prosesong ito. Pwede po kayo magpatulong sa iyong mga anak o sa kung sino pa yung pwede mong lapitan. At pagkatapos na mag-filled out ng form na ito, so ang gagawin is mag-validate po iyon kung ang ginawa mo ay tama, kung ikaw po ba yung tao na yon na nag-file ng social pension. Pangalawa is kinakailangan pong magdaan kayo sa interview. So sa interview, basic questions, kung ano yung nilagay mo doon sa form, kung totoo ba yun o hindi. So yun naman po ang mga malagay na details po sa inyo. So pangatlo, ito po ang gusto ko pong i-clear sa inyo. Baka kasi ngayon nalagay sa isip nyo na ako ay isang senior citizen na at automatic na ako makapunta at mabilong sa mabigyan ng mga ayuda or mga benepisyong ganito. So you need to do the process po, magpa-register po muna para malagay po yung pangalan po natin. At take note na ang social pension po ay meron lamang pong slot or meron pong mga indicated mga ilang slot na po para dyan dahil punong-puno na po ang social pension na benefits. Napakarami na pong nakapag-apply at mga kwalipikado, mga beneficiaries sa social pension. Kaya, ang gagawin natin, kinakailangan tayong mag-antay ng ilang months, years before tayo makapasok sa social pension. Kaya, maraming mga nasa waiting list. So, kung mabakante yung isang slot, so meron isa naman ang ipasok. So, hindi ibig sabihin po na pasok na kayo sa qualifications ay makakapasok po kayo kaagad. Hindi po ganun. Kinakailangan pa po na mag-antay tayo na mayroong slot na ma-open para naman tayo na maka-avail sa benepisyong ito. Alam kong napakarami pa ang hindi miyembro sa social pension and I hope na mabakante yung iba para naman mas makatanggap kayo ng benepisyo. Ngayon naman pag-uusapan natin magkano ba ang matatanggap sa mga beneficiaries ng social pension. So,
enacted in July 2022, ang dating 500 pesos po dinoble at naging 1,000 pesos na po ito ngayon. At saka laking tulong na po yan sa mga senior citizen kasi po ang mga senior citizen meron na po na yung mga maintenance at they really need this help na galing po sa kung saan man galing. Baka kayo ay magtatanong kung kailan nga ba ang payout nito. Nung dati every quarter, ngayon po ginawang every 6 months na po before mag-payout. At yun nga, yung bago palang payout is nakatanggap yung mga senior citizen na mga beneficiaries ng 6,000 pesos. So it might be ang kasunod po niyan is mga November po ang kasunod na payout ng mga social pension na beneficiaries. So sa ngayon is every 6 months po ang payout. Pero yung iba gusto nila na maging quarterly na lamang ang pag-payout nila para siguro medyo matagal-tagal ang 6 months to. Pero okay siguro na maging ano na lang, every quarter na lang talaga. So according sa isang dito, si Gatchalian na parang ibalik talaga sa quarterly. Akala nyo nakalimutan ko yung requirements sa pag-apply? Hindi po. So, ang una nyong gagawin is pumunta po kayo dapat pala sa OSCA or kung saan po ang pinakamalapit na OSCA office sa inyo para sa pagpa-register doon kung ikaw po ay isang senior citizen na. So, ang dadalhin nyo po doon is senior citizen ID or kahit anong mga valid ID na naka-indicate po doon ang araw ng iyong kapanganakan. Pangalawa po is birth certificate. Napaka-importante po. At yung sinasabi ko kanina, yung pag-filled out ng social pension application form. At kapag may bakante po o may slot po na may bigay sa inyo, yun po, napakalaking tulong na po yun sa atin. At ngayon meron nga yung universal social pension, mas mabuti nga yun. Ito ang isa sa mga pinakahintay ko na benepisyo na mabibigay sa ating mga senior citizen dahil ang universal social pension, ang mangyayari po kasi kahit anong estado mo sa buhay, mayaman ka man, mahirap, kung ano mang indigents mo, kung ano mang trabaho mo, lahat po, as long as kapag ikaw ay isang senior citizen, pasok ka po dito sa Universal Social Pension. Pero as of this moment, hindi pa natin malalaman kung kailan po ito. At yun po ang detalye sa atin pong sinasabing mga pensioners na natanggalan ng pensyon. Alam kong masakit, alam kong gusto nyo na makakuha ng pera para sa inyong pamilya. Pero meron tayong tinatawag na pamaraan or law kung saan dapat natin sundin, dapat nating tingnan na meron ding rason kung bakit kayo po tinanggal. Hindi naman po ako masaya na tinanggal po kayo. Pero mas kawawa po yung mga senior citizens na wala po tinatanggap na pensyon dahil yung iba less privilege, makita ko sa ibang mga videos. So yun po ang reality. Kung nakatanggap man po kayo sa SSS at hindi na po kayo nakatanggap sa social pension, yun po, natanggal na po kayo. Kasi nakabase po tayo sa qualifications eh. And alam kong medyo masakit dahil libu-libong mga senior citizens talaga ang natanggal. And I am praying for the increase sa lahat po ng mga
pensyon sa ating bansa nang sa gayon po ay hindi masyadong mahirapan or mas pababain pa yung mga pamilihin nang sa gayon ay hindi pa mahirapan ang ating mga tao dito sa sambayan ng Pilipinas. And I hope na mas klaro po sa atin ngayon. Yung dapat po natin gawin para hindi po tayo matanggal, maging honest lang po tayo sa pag-interview, lalo na sa social pension. Dahil sa social pension, ini-interview mo kasi para malaman kung qualified. Pero kung dishonest ka sa yung mga sagot sa anong tawag dito sa interview, ang mangyayari po is pagdating sa darating panahon, mag-revalidation, kayo rin po ang aanis sa inyong ginagawa. And this is it po, yun lang aking masasabi. Medyo sad po ako sa mga natanggal, pero I know that there's a law. Hanggang sa muli po, bye-bye.